Numbers 14 verse 8. Numbers 14 verse 8. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay dakila. Please be seated. Welcome to the house of the Lord, mga kapatid. At gusto ko po mangaral sa inyo sa umaga ding ito, steadfastness amid inconsistency. Faithfulness or faithful despite unfaithfulness. Tapat, bagamat hindi tapat ang tao. Tapat ang Diyos kahit sa kahinaan ng tao. Steadfastness amid inconsistency. Now, what do you see, mga kapatid? Isa pong tao, siguro kilala nyo kung kayo'y mahilig magbasa, si Dale Carnegie. Dale Carnegie, mga kapatid, is probably the best known in his self-help book entitled How to Win Friends. Siya po ay sumusulat ng mga self-help books na para ikaw ay mag-improve na yung sarili. At isa po sa kanyang sinulat is How to Win Friends and Influence People. At very effective po ang kanyang aklat. Carnegie authored another book with the same style. And the title is How to Stop Worrying and Start Living. At dun sa aklat na yon, meron po siyang ginawa at in-illustrate at pinakita na meron raw, mga kapatid, dalawang tao, two men look out from their prison bar. One saw the mud, but the other saw the star. Now, dito po makita natin na two individuals can be in the same challenging and perhaps even desperate situation and see it quite differently. Pareho pong nakakulong, pareho pong nasa preso, pero yung isa, nung tumingin palabas, ang nakita ay yung putikan. Pero yung kasama niya, ang nakita, ang kalangitan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, the children of Israel face the challenge of conquering the promised land. Ito pong ating pag-uusapan ay panahon na kung saan ang Israel ay handa nang pumasok sa lupang pangako. Ang Diyos ang nangako na itong lupain ito, na ang tawag ay bayan ng Kanaan, ay bibigay na ng Panginoon sa mga Israelita. Pangako ng Diyos na marami ng panahon nakaraan, panahon pa ni Abraham, ngayon sa panahon, mga kapatid, ni Moses, kanila na pong matatanggap ito. Ngunit, mga kapatid, two outlooks emerged on whether this feat is possible. Doon naman sa mga Israelita, dalawa po na pananaw ang makikita nating lumutang. This was not a matter of mud or stars. It was a matter of unbelief versus faith. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dalawa lang eh. Sila ba'y sasampalataya, maniniwala, or magdududa? Church, firstly, there is a responsibility. Sa mensahe natin ito, una nakita natin na meron pong responsibilidad na inatang ang Diyos sa kanyang mga hinirang na mga Israelita. The Lord commands in verse 1 and 2. This is found in Numbers 13. That the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search it, the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. May iniutos, mga kapatid, ang Panginoong Diyos kay Moses na magtalaga siya ng ilang mga tao para magtiktik at tingnan kung ano ang meron dun sa lupang
pangako na kanilang mamanahin. Now, the Israelites are on the verge of a great turning point in history. In time, mga kapatid, the time has come from them to prepare to enter the land of Canaan, the promised land, which God has promised centuries before to give to Abraham's descendants. Ito po ay ibibigay, mga kapatid, talaga sa kanila, pinangako ng napakatagal na ng Diyos in Genesis 13:14 to 17, and the Lord determines how and when the people will receive the inheritance. So bagamat ang Diyos ang naghandang magbigay nito, ang Diyos rin ang bahala kung kailan ibibigay. Ang importante dito, tapat yung nangako. Kailan niya ibibigay, nasa Kanya yon. At ngayon na nga, yung panahon na ibinibigay na ng Diyos yung susi para sila, mga kapatid, matanggap nila yung pangako ng Diyos na dati matagal ng pangako pero matutupad na sa oras na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, makita natin dito, mga kapatid, that the Lord determines how and when His people will receive the inheritance of the land He has promised to give them. Now, mga kapatid, of every tribe of their father shall ye send a man, every one a ruler among them. So sa 12 o sa 12 tribo ng Israel, isa na representante ang kanilang padadala patungo sa lugar ng Kanaan para ito ay tingnan. At sabi ni Moses in verse 17, Moses sent them to spy out in the land of Canaan, said unto them, get you up this way southward and go up to the mountain. Umakyat kayo sa bundok at saliksikin nyo, puntahan nyo, at alamin nyo lahat ng inyong malalaman. And this result in the spies exploring the entire land. Hindi lang po kapiraso ang kanilang napuntahan o ocular, no? Kundi lahat raw ng lugar nito ay napuntahan nitong 12 espiya. In verse 18, makikita natin, and see the Lord what it is, or what the land it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong, weak, or few, or probably many. Tingnan ninyo kung maraming tao, anong uri ng tao, sila ba may hukbo, may sundalo ba sila? Alamin ninyo. Alam niyo, mga kapatid, bago po tayo tumuloy sa ating pinag-uusapan ngayon, tatandaan natin na pagka may pangako ang Diyos sa atin at kukunin na natin yung pangako na yon, hindi balakid yung umaangkin nung pamana natin. Naintindihan nyo? Example, may lupa na ibibigay ang Diyos sa atin. Paano kung may squatter? Hindi na sa'yo. Sa isip natin, minsan ganun. Sa Diyos, kung ibinigay niya sa atin yon, may squatter man, may problema man, may demanda man, para sa atin yon. Kasi pangako ng Diyos yon sa atin. Kaya kahit mayroong balakid, mayroong mga nakatira na ron, mayroong ng nauna na sa atin doon, kung yun ay pamana ng Diyos, kailangan yung property na yon ma-turn over sa tagapagmana. Walang iba kundi kayo. Mga spiritual na mga Israelita. Pinangakuan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, una ay responsibility. Pumunta kayo. Alamin ninyo. Pangalawa, may report. Nung sumunod, mga kapatid, dahil inutusan nga ng Diyos si Moses, at si Moses inutusan niya yung kanyang mga kasamahan na gawin ang pagpasok dun sa tinatawag na land of Canaan and see the inhabitants, if they are many, few, are they strong, are they fortified? Alamin ninyo. Pumasok ngayon yung report, yung ulat. Dahil after 40 long years, sabihin mo nga sa iyong katabi, 40. Sino sa inyo 40 years old na? Parang birthday mo pa ngayon, ano? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy birthday, Sister Annabel. 40 days. Ayan.
araw, I'm sorry. Ano na ako tuloy sa birthday ni Sister Annabel. 40 days mga kapatid, nagpaikot-ikot na kung saan-saan silang lupalop nagpunta para lang saliksikin. Ngayon, dala-dala nila yung mga matatabang bunga ng pomegranates, grapes, at iba-ibang mga prutas na pagkatataba at pagkasariwa na dinala nila, kinuha nila dun sa milk, land flowing with milk and honey. May report, Numbers 13:25-28. The produce of the land. In verse 25 and 27, mga kapatid, good as advertised. Totoong mataba yung lupain. Totoo na pagka ikay tumira ron, sagana ang iyong tatangkiliking lugar kasi mataba ang lupa. Praise God. The produce of the land, in verse 25, they returned from searching the land after 40 days, mga kapatid. And when they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, ayan, dyan sila napunta, and brought back unto all the congregation and showed them the fruit of the land. Ito yung ebidensya na totoo na talagang ang lugar na ito ay pinagpala. Tunay ngang lupang pangako. Praise the name of the Lord. Truth said. Totoo. Ito ang prueba, ang ganda ng lupain. Verse 27. And they told him and said, they came unto the land, whether thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. The people can see for themselves, judging from the fruits before them, that the words are no exaggeration. Nakita ng dalawang mata ng mga kongregasyon, ng mga nanonood at nakikinig sa ulat, na totoo na napakaganda ng lupang pangako. Hallelujah, na hindi po ito sabi-sabi at kwentong barbero. Totoo. At sila ay nakumbinsi. Ngunit in verse 28, dito na po nagbago ang magandang ulat. Ang ulat, mga kapatid, ng mga majority ng mga tiktik o mga espiya na pinadala ni Moses sa lupang pangako. Nevertheless, the people be strong. Ayon. Bagamat milk and honey. Stop muna kayo. Ano yon? Yung mga tao na naroon ay lubhang malalakas. That dwell in the land and the cities were walled. Merong mga pader na nakaharang sa mga syudad and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. O anong problema kung makita mo yung anak ni Anak dun? Yung pangalan, Anak, yung mga anak ni Anak. Ayan. Anong problema ron? Pag sinabing anak ni Anak, magahigante po ito. These are giants like Goliath. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Anong naman masama ron? Nag-uulat lang. Yun na nakita namin eh. Tayo maliliit. Ito ang lalaki na mas matangkad pa sa mga naglalaro sa NBA, mga kapatid. 9-footer. Merong 7 going to 8 foot. Pero ang higante 9-footer above. At sila ay malalaking mga tao sa panahon na yon. Kaya natakot po ang mga taktik mga kapatid o mga spies. And Caleb quickly find himself in the minority. Dalawa lang kasi out of the 12, ang iba ang pananaw. Nakita nila yung estrelya. Kung nakita nung 10 yung putik, yung dalawang ito nakita nila yung estrelya. The Caleb quickly find himself minority out of the 12 spies. Hallelujah. Only he and Joshua, dadalawa lang ang tumindig mga kapatid. Believe the Lord will keep His promise. Their faithful voices are outweighed, hallelujah, by the other 10 spies who are intimidated and not
inspired. Natakot po kasi itong 10 at hindi po sila sumigla nung nakita nila yung lupang pangako. Bagamat itong 2, masiglang-masigla at nagsasabi, tama, hinog na ang panahon. Oras na para angkinin ang mana natin. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Meron po mga kapatid na sa inyo na mga investors, probably invested in a cryptocurrency called Bitcoin. Alam niyo po yung Bitcoin? Ang mga naririnig ko lang dito, mga kapatid, yung kung ano-anong coin, mga kapatid, merong, basta hindi po Bitcoin. Pero ang Bitcoin is, in 2017, people were asking 2 questions. Should I invest in Bitcoin? And now, what is Bitcoin? 2 question. Ano ba itong Bitcoin? Mag-invest ba ako dito? 2017. Investment pala ito, instrument. It is a cryptocurrency. And the Bitcoin, as name suggests, is a type of currency unlike others. Ito po ay investment na worldwide currency, unlike others, without central bank or single administrative. Instead, it operates through computer coding that verifies transactions and prevents counterfeiting. So ito po ay speculative. Pwedeng ngayon mababa, pwedeng kung seswertehin raw, sabi nila, ginagamit nila yung salitang ganun, merong jackpot, pwedeng tumaas. In fact, nag-start siya ng 30 cents, 30 US cents, up to, mga kapatid, $32. So sa inyo pong magaling ang mathematics, mga kapatid, sa mental mathematics, magkano po yon sa peso? Then fell to $2. So 30 centavos na US, naging 32, tapos naging $2. On December 12, 2017, it was valued 17,719 or $49. So 30 cents lang siya nagsimula. Pagdating ng December 2017, 17,000 na, $700. Magkano kaya yon, mga kapatid, sa peso? Ang napapansin nyo, speculative siya. Pagka ikaw nainganyo, mag-invest ka, bumili ka sa halagang $17,000 sa isa lang Bitcoin at bigla kinabukasan, nagbago ang ikot ng mundo, bigla naging 30 cent na naman, magkano ang nalugi sa iyo? Buti na lang sana kung 30 cent mo nabili, sabi mo, wala namang mawawala, di iwan ko lang sa bahay. Tapos after a few years, naging $17,000. Oy, magandang pamumuhunan, tama? Ang problema, speculative siya, hindi mo control. Dahil computer ang monitor at wala siyang central bank, wala siyang katulad sa bangko na merong, di ba? May kaayusan, mga kapatid, merong central bank na nagmo-monitor sa bangkong ito. Now, mga kapatid, magkano kaya po ngayon? $90,000. Sana kahit isang Bitcoin, meron tayo, no? Ang mahal ngayon sa peso, magkano yun? 54 million peso, isang barya lang. Now, all investors, mga kapatid, or volatility can cause a speculator to lose or gain in very short time. Pwedeng, dahil hindi sigurado, pwede kang yumaman, pwede ka rin mamulubi. Di ba? Paano kung binili mo ng $90,000 yung isa, tapos kinabukasan, 30 cents na lang siya? Hindi ka sigurado eh. Pero marami ang naniniwala na tataas pa raw. Yun ang akala nila.
Pero makatotoo rin. Hindi natin alam. Kasi nga espekulasyon. So, all investors struggle to balance risk and reward. Pagka ikaw ay investor at gusto mong yung buhay mo umayos, hindi ka basta-basta sumusuong at mamumuhunan kung yung ipupuhunan mo, malaking chance na malugi. Kasi gusto mo, hindi malugi, kundi kumita. Tama? So, the Israelites, on the way to Canaan, didn't know whether to risk investment. Hindi nila alam kung tutuloy ba tayo dyan. Baka masunog tayo rin, baka kainin tayo ng buhay ng mga higante dyan. Meron ngang mga magagandang mga tanim. Pero paano? Nandun na sila, nauna na sila sa atin. Paano tayo? Saan tayo titira? Meron nang nauna sa atin, mga squatter. So, they are what? Nag-iisip sila. Mag-i-invest ba tayo? Ngunit mga kapatid, but Joshua and Caleb knew that unlike Bitcoin, the promise of God comes with a guarantee. Oh, hallelujah! Kung ang Bitcoin walang garantiya, hindi ka sigurado, si Caleb at si Joshua, alam nila. Oh, garantisado, salita ng Diyos ito, pangako ng Diyos ito. May mga asungot diyan, merong mga nakatira diyan bago tayo pupunta diyan. Pero sila ay mga squatter lang. Kailangan kumilos tayo. Ang kinin natin, ang sinabi ng Diyos na para sa atin. Oh, hallelujah! Pero dalawa lang po yan, ha? Sa 12. Parang maraming kumakampi doon sa 10, ah. Sinong kampi doon sa 2? Oh! Responsibility, response, or report, pangatlo, response. May responsibility, pumunta sa lugar na yon. Pamana ko sa inyo, tingnan nyo muna. Tiningnan nila, nagulat sila. Pero yung ulat ng 10, nakakapaghina ng loob. Sino po mga kapatid, may kamag-anak sa inyo, may sakit na matindi? Kamag-anak ninyo. Hindi sila kasama natin sa ating pananampalataya, pero nagpapapray sa inyo. Bakit? Sa kanyang sarili, nawawalan siya ng pag-asa. Yung doktor niya, nagsasabi, Brad, sis, wala ka ng ilang buwan ka na lang mabubuhay. Kaya ang sabi sa atin ng mga kamag-anak, ipag-pray nyo kami. Ipag-pray nyo ako. Ang tao, mga kapatid, na wala ng pag-asa, yung kanyang sakit lalo pang lalakas. Yung nagkakasakit, di ba nag-aalala? Tama ba po? At yung pag-aalala niya, nagbibigay sinyales sa sarili niyang katawan na ipagpatuloy na yung sakit. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay may pag-asa at yung ating katawan, binigyan ng Diyos na self-healing power, malaking tsansa na kahit matindi yung sakit, pwede pang gumaling yung taong may sakit. Ang importante, pag-asa. At magkakaroon ka ng pag-asa kung may tiwala ka sa tagapagpagaling. Hindi, masama bang matakot? Tao ako. Natatakot ako kasi baka bago pa lang akong nag-asawa, bakit may ganito akong sakit? Why? Maraming tanong. Worrying is normal but it's not helpful. Normal na ikaw mag-alala. Kahit mananampalataya, nag-aalala rin. Pero hindi makakatulong. Kailangan palitan mo yung duda mo ng pananalig at pananampalataya at pag-asa para yung imposibleng sakit mo
gagaling. Gagaling. Dahil sa Diyos na maaasahan. What is the response? Siguro kung tayo mga kapatid, kasi alam natin yung kwento eh. Tayong mananampalataya, sabihin natin, ay, kakampi ako kay Caleb. Kakampi ako kay Joshua. Pero ilan sa panahon natin ang ganyan? Di ba pagka yung mga tao, meron silang napili sa social media na, i-bash. Minsan tutuksok pa yung Kristiyano na kasama eh. O lahat na, halos 99.9% binabash ka na, sasama na ako. Yun ay tinatawag na parang bandwagon effect. Kasi doon na papunta eh, kaya sumama na ako. Naki-hitchhike na ako doon sa papuntang direksyon na kanilang ginagawa. Pero sa Kristiyano, marunong siyang sumunod sa tama. Ang kanyang sinusunod, mga kapatid, yung direksyon ng Panginoon. Ngunit kabaliktaran na nangyari. Aminin ko sa inyo, in Numbers 14:1 and verse 2, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, walang effect yung sinabi ni Caleb at ni Josue. Ang naging epekto yung negative na report. Hindi na nga natin pinag-usapan, meron pang dinugtong dun sa likod. Hindi lang sinabi, ang mga tao dyan nakakatakot, ang mga tao dyan higante, ang mga tao nakatira na dun sa dapat nating tirahan. Ano pa ang sinabi? Para tayong mga tipaklong. Yun ang umepekto, mga kapatid, sa mga nakakarami. Instead na yung sinabi ni Joshua at ni Caleb, na alam natin, yun ang dapat nilang pinakinggan. Pero tila mas malaki ang boses ng majority. Kaya sa sanlibutan, hindi ibig sabihin majority, tama na po. Baka kasi malaki lang ang tama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Mga kapatid, umiyak sila. Ibig sabihin, hopeless. Pag hopeless, minsan matalino ka pero nawawala yung katalinuhan mo kasi nag-aalala ka na eh. Hindi ka na makaisip ng tama. Would God that we had died on the land of Egypt, or would God had died in this wilderness? Na sana, on all the children, mga kapatid, of Israel murmured against Moses and Aaron. Hindi lang si Joshua and Caleb doon na sa leader. Ang sabi nila itong mga leader natin, mukhang dinala tayo sa problema. Dinala tayo sa kasamaan. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in the wilderness? Kita mo yan? Nagsisihan na, mga kapatid, pinahamak mo kami na sana doon na lang kami namatay sa Egypt, o di kaya sa parang. Having forgotten the 10 plagues, ayan, palakpakan po natin ang Lord. Nakalimutan nila. Saan sila nanggaling? Alipin sila sa Egypt. Nakalabas sila sa tulong ng Lord. 10 parusa pinadala ng Lord. Ang tubig naging dugo. Sandamakmak na mga bagay ang nangyari, mga palaka na naroon, hanggang sa kahuli-hulihan, pati yung panganay ng mga taga-Egypt, namatay lahat. Para ipakita lang ng Diyos sino ang tunay na Panginoon. Nakalimutan lahat nila yan. Nakalimutan ng Israel. And having forgotten the 10 plagues that the Lord used to punish Egypt, the claim that the Lord has brought them into the promised land to die is utter blasphemy. Ito yung malinaw na pamumusong para sabihin mo sa harap ng mga tao, ng leader ng Diyos at ng Diyos mismo, dinala mo kami dito para mapahamak. Ito ay malinaw na pamumusong
hindi lang disrespeto sa mga manggagawa ng Diyos na si Moses at Aaron, kundi matinding disrespeto sa Diyos na buhay. Church, verse 5 continues in chapter 14. Then Moses and Aaron fell their faces before the ground, before the assembly of the congregation of the children of Israel. Nagpatirapa sila Moses at si Aaron. In verse 6, and Joshua son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Sinira nila yung kanilang damit at sinabi, expressing anguish of what the people are doing, turning against Moses and Aaron and turning ultimately against their Lord. Hindi na mapigilan ng dalawa. Anong kabalbalan ang ginagawa ninyo? Hindi nyo ba alam, kayo ay lumalaban, hindi lang dun sa ulat at sa plano ng Diyos, kundi sa Diyos mismo. Mga kapatid, verse 7, and the Lord which we pass through to search it is an exceeding, and the land, which we have passed through to search it is an exceeding good land. Inulit nila. Yung aming pinuntahan na 12, bagamat kaming dalawa lang nagre-report ngayon ng ganitong report, napakagandang lugar. And if the Lord delight in us, ito po yung verse natin kanina, yung golden text. And the Lord delight in us, if He delights in us, then He will bring us into this land and give it us a land which flow with milk and honey. Palakpakan po natin. Verse 9, only rebel not. Rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. And their defense is departing from them, and the Lord is with us. Fear them not. Sabihin niyo sa inyong katabi, huwag kang matakot. Matakot na sila eh. Pero eto mga kapatid, napakaganda. Ang tingin ng mga 10 sa kanilang sarili, tipaklong. Ang tingin mga kapatid ni Joshua at ni Caleb sa problema, bread lang yan. Bread lang sila, tinapay lang sila. Kanino kayo papanig? Hallelujah. Verse 10, but all the congregation bade stone them with stones. Malungkot na nangyari sa kwento, instead na mga tao ay pumaling doon sa mga tao na umasa sa pangako ng Diyos at may garantiya pa, hindi nila pinansin to. Gusto pa nilang patayin sa pamagitan ng pagbato si Joshua at si Caleb. Literally, killing the messenger because of their message. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Oh, what is the conclusion of the message today? Paul recounts Israel's example of disobedience. Sa panahon ng bagong tipan, binanggit ni Pablo ang mga katigasan ng ulo ng mga tao na instead sila'y sumunod kay Lord. Sa pangako ng Panginoon sila umasa, tila yung nakikita nila sa present moment or situation ang siyang dumidikta sa kanila. He emphasized that these incidents are not mere ancient history. Hindi lang po ito kasaysayan luma. Kung hindi, sabi po sa 1 Corinto 10:11, all these things happen unto them for an example. Nangyari ito sa kanila para sa isang halimbawa, and they are written for our admonition. Nakita natin itong nangyaring ito para sa atin
paalala sa atin na huwag tayo magkamali at gumaya sa maling ehemplo na nakita natin sa kwentong ito. Muli mga kapatid, this should humble us. Kailangan tayo ay maging mapakumbaba. Dahil kung ating babasahin yung sumunod na verse na sinabi ni Paul, kanina binasa natin yung 1 Corinthians 10:11, umabante tayo sa verse 12 bilang pagtatapos. At ito ang sinabi, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Baka akala mo, ikaw nakatayo. Safe na safe ka. Pero hindi mo alam, pagka ikaw ay hindi nagbantay, pwede ka rin mabuwal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. We should not treat their failures lightly. Hindi po ito pinakinggan natin para masabi natin, sila yan iba ako. Kung nangyari sa kanila na sila naman ay pinangakuan na ng Lord ng pamana, anong kaibahan natin? Kailangan magbantay na tayo. Dahil umabot na po sa lumang tipan hanggang bagong tipan, panahon pa ni Pablo, pinaalalahanan tayo, huwag tayo magmalaki. Kung tayo sa tingin natin nakatayo, kailangan mag-ingat pa rin. Huwag mawala ang tiwala sa Panginoon. Dahil we should not treat their failures lightly as we journey toward our own promised land. Meron tayong patutunguhang lupang pangako at di pa tayo maabot dun. Kaya kaingat tayo mga kapatid. Dahil kung nawala ang tiwala ng Israel noong unang panahon, nakapasok ba sila? Hindi basta-basta sila nakapasok. Hindi nila natanggap ng buo ang pangako ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, napapasok pa lang sa lupa nating pangako, alam na natin ang dapat natin gawin. Faithful despite unfaithfulness. In the midst of unfaithfulness, God remains faithful. Napansin niyo? Kahit na ang mga manggagawa ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, nawala ang pananalig, ang Diyos na natiling tapat sa kanyang pangako. Ano man ang mangyari. Ganyan mo maaasahan ang Diyos nating buhay.